Mga bata, bakit niyo ako ginagaya? Hindi kami. Kayo ang nanggagaya sa amin. Tama, lagi naman akong ganito. Kayong tatlo, magkakamukha kayong tatlo. Triplets ba kayo? Opo, tito. Tito, mayroon kayong astig na tattoo. Gusto ko rin, bawal magpatato ang mga bata, di ba? Sige na. Mama, tapos na ba ang blind date mo? Tapos na, haha. Tapos na. Kanina sa banyo, nakasalubong ko ang super gwapong tito sa braso niya at astig na tattoo ng lobo. Totoo ng Nakita mo mismo, nasaan na siya? Mama, kilala mo siya? Yung likod niya, parang, yung lalaki sa blind date. Hindi alam ni nanay. Pero kayong mga munti, kailangan kong sabihin. Simula ngayon kung makakita ng lalaking may lumayo kayo sa kanya dahil masama siya. Naiintindihan nyo? Opo. Pero ang gwapo niya. Kung tayo, okay lang si tatay. Maging mabuti kayo. Uwi na tayo. Ninang, na-miss ka namin. Namiss ko rin kayo. Mga pasaway kayo, mga bata sa bahay ngayon, dapat makinig kay Nina. Okay. Okay. Kailangan ng magtrabaho ni nanay. Unang araw, hindi pwedeng mahuli. Kung hindi, hindi kayo makakabayad. Sa matrikula, nagmamadali ka ba? Kumusta ang mga date mo? Sasabihin ko sa iyo mamaya. Maging mabuti na kayo. Okay. Ay, hindi ba ito ang panganay na anak ng pamilyang Bakit ka sakay sa sirang e-bike? Hay, dati kang sikat na. Panganay ng pamilyang sinaktan mo ang mga magulang mo, kaya sila'y parang halaman na lang, lalo na. At tumakbo ka pa, nakasama ang kung sino. Mas mabuti pa iyon kaysa na nahuling nagnakaw, sa sus at inaresto, nakulong ng 15 araw. Ay, nakalimutan ko palang sabihin. Ako na ngayon ang iyong direktang superior. Pumasok ka sa kumpanyang ito dahil sa akin. Mas mabuti pa, lumuhod ka at humingi ng tawad. O kaya, umalis ka, ang stick ay makakabuhay. Sa akin, hindi ako magugutom. Yung babae mula sa nightclub. Ikaw pala yun. Yung lalaking nakasuit na may pusa. Nasa kumpanya rin pala siya. Ikaw pala. Ah, nga pala. Paumanhin, nabunggo kita. President P. Magulo ang resume niya. Inire-recommenda ko. Tanggalin mo siya agad. Hayaan mong magsimula siya bukas. Opo, President P. Hindi ko ito palalampasin. Makinig kayo, nagsisimula na ang mga bago. Magkikita tayo sa dati mamaya. Sandali lang po, tungkol mamaya. Anong problema? Hindi ka pa kasali, susuko ka na. Hindi. Pasensya na, talagang pasensya na. May bigla ang lakad, huli na ako, may lakad. Kamusta? Sino ang taya? Pakabayad muna. Kamusta? Pakabayad muna. $300 ako na. Niloloko mo ba ako? Mukha ba akong nanay mo? Pasaway ka. Tagal natin di nagkita. Pumili ka. Wag na, wag na. Mamaya, karawan ni Young Master Chen. Ang tema ay isang mask ball. Kailangan mong isuot. Pumili ka. Ito na lang. Sige, hintayin mo ako. Sila lang. Ah. Tulong. Tulong kayo. May umaatake sa akin sa sisi ng babae. Dakpin ang manyak. Tingnan mong mabuti. Dito ang sih ng lalaki. Hoy. Tingnan mong mabuti. Maskara. Ikaw pala. Ikaw na yung lalaki noon. Walang pakialam, kasuklam-suklam. Pananagutan. Anong pananagutan? Naman, kailangan mo. Noong gabing iyon, hindi ka ligtas. Kaya buntis ka sa akin. Hindi niya dapat malaman si Bao. Paano kung kunin niya ang bata? Hindi, syempre hindi.
Hindi, anong pananagutan? Pareho tayong may gawa. Ikaw. Ngunit dahil sa insidenteng iyon, nasaktan ako, pisikal at mental. Nabaon sa utang ang pamilya ko. Kaya may utang ka sa akin. Magkano? Siya ang tatay ni Bao. Tama lang ang pagbayad ng tuition. 800,000. Ang yaman mo naman. Yay! May kliyente kang kasama kagabi. Magkano ang binayad nila? Magkano ba ang halaga? Nakamaskara, di kita makita. Pero itong pangangatawan, $, isa 0,000 bawat gabi. Ang totoo, inosente ka talaga. Tinituring mo akong gigolo. Simula ngayon, lahat ng kitain mo dito ay dapat ilipat sa akin. Hanggang mabayaran ang 800,000. Sabihin mo magkano ngayong gabi? 20,000. Wow! Ibigay mo ang iyong telepon. Ibigay mo na. Ipadadala ko ang numero ng card. Tandaan mong magbayad sa oras. Siya nga yung batang inosente. 30,000, bayaran mo ako. Dito ka ba para magtrabaho o magmakaawa? Sa unang araw ng bagong empleyado, lumaki ang utang na 30,000. Mukha ko bang sufansing? Mukhang ulol? Uabot ba sa 30,000 ang sahod ko? Sige, ayaw mong magbayad? Kung gayon, pag-usapan natin ang ang tumpok na ito ng 50 pahina. Kopyahin ang kamay ng 10 beses. Ha? Ano nang ugali yan? Ikaw ang nagkamali sa Sucorp, hindi ako. Ako ang tinatarget mo, hindi ba? Madali ba para sa akin maghanap ng trabaho? Baliw ka, hindi ba? Nababaliw ka na ba? Baliw ako. Kaya bago ko punitin ang bibig na hindi nagsipilyo, ng 10 taon, tumahimik ka. Tinitiis na kita. Saan patungo ang trabaho mo? Paumanhin, Presidente P. Nag-resign na ako. Sino ang nag-aproba ng iyong pagbibitiw? Ganito si Presidente P. Mayabang siya. Paulit-ulit na nilabag ang patakaran. Kaya pinag-resign ko siya. Ano, ikaw ba ang may hawak dito? Simula bukas. Ilipat si Sufansing bilang sekretarya. Opo, Gino. Hindi niya. Ito ay ganti para sa kape. Miss Su, dito po. Kalihim Chen, ang trabaho ay pinipili. May karapatan akong tumanggi. Sekretarya ni Presidente P. Ang simula ng sahod ay 50,000. Walang probasyon. Pag-isipan mo. Tanggihan ang pagkapagod. Mahal ko ang trabaho. Hoy, nasaan ang lamesa ko? Mga mahal. Mama, na-promote ako ngayon. Paano kung kumain tayo ng malaki sa labas? CJ. Steak. Gusto ko ng steak. Gusto ko ng pizza. CJ. Gusto ko lahat. CJ, tara na. Ayos lang, ayos lang. 5 segundo rule. Ihipan mo, pwede pa. Oh, si Sufansing yan, di ba? Dati, minamaliit mo. Mga Michelin 3-star restaurant. Ngayon, kumakain ka na ng basura. Zooks 1. Paano siya napunta kay Guhaonan? Mama, itong kakaibang tita. Mukhang baka. Ang pabango niya ay amoy. Pang freshener ng banyo. Apat. Sufansing. Pagkatapos mong makipaghiwalay sa akin, nagkaanak ka ng 4. Kaya ano? Noong mga panahong yon, gusto mo nang makipaghiwalay. Buntis ka na sa anak ng ibang lalaki. Gusto mo lang mamuhay sa buhay ng kumakain ng tira-tira. Haonan, anong ibang lalaki? Halatang nagbebenta siya ng sarili sa gabi. Zooks 1. Alam mo ba, kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya noon? Ako ang dahilan. Nahuli ko siya at si Wang Masakama. Si Wang Ma ay ang ami. Tagalinis na nasa edad 40. Ano man ang sabihin mo, ikaw ay aking malayong pinsan. Kahit ano pa, hindi natin dapat kunin lalaki ni Wang Ma, di ba? Musta, Tito Wolf, pahingi naman ng pabor. Anong pabor? Si mama ko. Ang kapatid ko ay inaapi. Sabi ni mommy, huwag sabihin sa ibang tao ang totoo. Alin ang kapatid mo? Paano naging si Sufansing? Kung gusto ko si Guhaonan, ay sarili kong problema. Ikaw kasama ang 4 na anak. Baka hindi ka na makapag-asawa. Sino ang nagsabing hindi siya makapag-asawa? Sino ang nagsabi? Si Ginoong Pei. Anong ginagawa niyo ngayon? Hindi ito basta mahirap na nakilala mo uli. Nakamurang damit pang kalye. Kasintahan ka ba ni Sufansing? Alam mo bang nanloko siya noon? Tingnan ang relo niya, nagkakahalaga ng 30 milyon. Isang mayamang tulad mo, paano ka naging kasintahan ni Sufansing? Mayroong sigurong iba, hindi pagkakaunawaan, walang hindi pagkakaunawaan.
Talagang walang hindi pagkakaunawaan. Ikaw pala talaga, sinira ang hapunan ng pamilya natin. Tara na, tara na. Salamat, Ginoong Pei. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Ikaw ay empleyado ko. Natural lang na tulungan ka. Pag-aalaga sa mga kapatid mo ay hindi madali. Mga kapatid. Kamusta? Miss Su, ang iyong mga magulang ay may 3 buwan na bayarin. Kung hindi mo babayaran, kailangan silang paalisin. Babayaran ko. Paumanhin. Magkano pa ang kailangan ko? May utang ka pang 100,000 yuan. Kailangang bayaran sa loob ng 3 araw. Nasa trabaho mo na ako. Nasaan ka? Kasama ko ang isang kliyente. Hintayin mo ako sa lobby kalahating oras. CJ. Oh, nandito na ako. Salamat sa iyong pinaghirapan. Uminom ka muna ng tubig. Heto na, isang maliit na regalo para sa iyo. Masyadong mabait. Ano ang kapalit? Oh, kunin mo na lang. Hindi. Buksan mo. Ano ito? Kagamitan sa trabaho. Mas kasanayan, mas kita, tama? Marami kang alam. Kaya, ano ang gusto mo? Gusto kong itanong kung magkano na ang kinita. Gusto ko ng advance. Para saan mo kailangan ng pera? Nasa ospital ang mga magulang. Hindi ko kayang bayaran ang bayari. May mga nakababata akong kapatid. Halos wala na kaming makain. CJ, ngayong gabi, sumunod ka lang sa akin. Lahat ng perang kinikita ko. Gwapo ka, mabait ka, at nagpapalago ng bulaklak. Isang perpektong escort. Tara na. Mga madam, ito ba ang unang beses ninyo dito? Kami, hindi ito ang unang beses namin. Teka, itong lugar, may bago ka bang talento? Salita ba yan sa industriya? Meron kami, sa totoo lang, bago lang sa shop namin. May pambihirang bagong timpla. Tikman mo, nakakapresko. Hahanap-hanapin mo pa. Talaga, ipakita mo na. Parating na. Mga madami, itong Ginoo, ang bituin ngayong Baliw si Su Fansing. Ngayon mga madam, maglaro tayo ng inuman. Paano ito? Ang mananalo ngayong gabi, makukuha. Uwi siya. 78,000 yuan lang. Makuha ang hot nut game na. Deal. Inom na. Pakiusap. Siya ay Kaakit-akit. para sa kalusugan mo. Inom tayo. Sasama ako. Ubusin mo. Inumin mo agad. Uminom din ako. Ginoo, alisin ang maskara. Magbabayad ako ng 100K. Paumanhin. Ako ang pumipili ng kliyente ko. Ibenta mo ang sarili mo. Paano mo nagawang pumili? Sino ang gusto mo? Ikaw, paano? Sino ang pipiliin mo? Pwede ba kitang piliin? Ako. Wala akong pera. Niloloko tayo ng masamang mag-asawa. Hindi. Tara na. Ang malas. Sige. Hindi kayo pwedeng umalis. Hindi pa kayo nakabayad. Hindi kayo. Umupo ka. Nasaan sila? Nagising na sila. Nakakuha na ba tayo ng bayad? Nakakuha na. Mabuti at nakuha. Lasing ka na. Ihatid na kita. Hindi ito ang bahay ko. Saan mo ako dinala? Hotel ito. Hindi ko alam kung saan ka nakatira. Magpahinga ka dito ngayong gabi. Hindi ko na naising mapunta ka sa ganoong sitwasyon. Pero wala akong pagpipilian. Kailangan ng magulang ko ng gamutan. May anak akong sinusuportahan. Hindi pa dumarating ang sahod ko. At kinuha ko ang pera mo gaya ng nararapat. Kung hindi dahil sa gabing iyon, hindi sana sira ang buhay ko. At hindi sana nagkaroon ng anak. Hoy, gising ka. Anong anak? Hoy, Hindi. Bakit hindi ko malaman kung ano itsura mo? Ikaw ba yan? nagkakamali ka.
Sumobra ang inom ko o nawalan ng alaala. Paano ko maaalala? Ito pala ang plano mo para makakuha ng kliyente. Nakuha mo sa sarili mo. Hindi ka ba sekretarya ni Presidente Pe? Pakibigay ito kay Presidente Pe. Paalala lang, nahuli ka na sa trabaho. Kasalukuyang inaayos ang mga elevator. Kaya kailangan mong umakyat sa ika-negatibo 6 na pupalapat. Para kay Presidente Pe. Ako. Yung lalaki kagabi, ano ba talaga ang ginawa mo sa akin? Bakit masakit ang buo kong katawan? Aminin mo ng totoo. Ano nang ibig mong sabihin, nakuha sa sarili mo? Ipaliwanag mo ng malinaw. Pinagsamantalahan mo ba ako? Salbahe ka. Yung lalaki kaya, nagtratrabaho sa P-Corp. Nagkataon, Ginoong Pay. Paano ito yung kagabi? Ginoong Pay. Ingat sa dinadaanan mo. Heto ang mga dokumento. Ginoong Pay, saan ka pupunta? Usapang negosyo. Samahan mo ako ngayong gabi. Kakaakyat ko lang. Ito ang proposal natin. Tingnan mo. Ayos lang ang proposal. At ito naman ay, Hello, press. Lee, ako si Sufansing, sekretarya ni EP. Ako si Sufansing. sige na. Ano? Kaya niya. President Lee, ano ang nangyari? Mahuhuli ba natin sila? Akyat ka sa taas at hulihin sila. Pirmahan mo agad ang kontrata. Sige. Magaling ako manghuli ng mandaraya. Tara na. Room 722. Ito na yun. Hoy, President Lai, may karanasan ka ba sa paghuli ng mandaraya? Panghuli ng mandaraya. Sa 3 hakbang. Unang hakbang. Tingnan. Unang hakbang, suriin. Maling tao ang nakita. Bakit sinaguhaonan at suksuan? Sufansing. Bakit ka nandito na naman? Ginoong Lee, nagkamali ba? Bumaba ka rito. Ikaw, babae. Talaga. Inakit mo ang lalaki ko. Tandang babae ka. Si Sufansing ba nagpadala ng baliw? Kami ni Haonan ay matagal na. Hoy, lumayo ka sa akin. Ipaliwanag mo to sa akin. Hindi mo ba sinabi na ako ang pinakamahal? Sino siya? Bitawan mo ako. Tumingin ka sa salamin. Nakikipaglaro lang ako sa'yo. Si Zuxuan ang kasintahan ko. Ikaw. Ginoong Lee, nahuli sa akto. Ikalawang hakbang, paghuhusga. Ako na ang gagawa. Sufansing, baliw ka na ba? Ano nang kinalaman mo rito? Ikaw ang umupa ng bayarang lalaki muna. Kunin mo si Liu at umalis na. Tumahimik ka. Lumapit ka rito at sabihin mo, piliin mo ako o siya. Haonan, Oh, bumangon ka na. Siyempre, pipiliin ko si Zuxuan. Ikaw. hoy, Ginoong Lee. Ito ang ikatlong hakbang. Nagre-record na ito. Halika, tingnan mo. Dini-record mo to. Naman, Bumangon ka. Papapatay kita. Ang tapang mo't hinawakan ang babae ko. Sawa ka na bang mabuhay? Ang tapang mo't hinawakan mo ako. Guhawnan, sinasabi ko sa'yo, ang pamilya mong Go at ako, lahat ng kolaborasyon ay pawang kinansela. Tara na. Salamat, President Pei, ngayon, at ang pakikialam ni Miss Su, ikinagagalak kong makipagnegosyo. ikinagagalak kong makipagnegosyo. Uy, Manager Lee. Huwag magalit sa basurang ito. Hindi kailangan talaga. Sa susunod, magpapakilala ako ng mas mabuting lalaki. Salamat sa paghatid mo sa akin, President Pei. Sarado na ang deal ni Manager Lee. Makakakuha ka ng bahagi, isang malaking gantimpala. Talaga? Ako. Ang ibig kong sabihin. Salamat sa gabay mo, boss. Nandito ka. Dito ako nakatira. Dito ka nakatira sa ganito kaluma. Kulang ka ba sa pera? Aba, ang mga magulang ko ay may sakit sa ospital. At sa bahay, mayroon ako nakababatang kapatid na susuportahan. Ngayon, mayroong isang trabahong malaki ang kita.
Sasali ka ba o hindi? Gaano kalaki ang kita? Gaano kalaki ang kita? Bawat buwan, 2,000. Ako, 200,000. Ano mang illegal o kriminal, hindi ko magagawa yan. Maging kasintahan kita. Bawat linggo, bibigyan kita ng 50,000. Huwag kang masyadong mayabang, Pay. Ang pagbebenta ng sarili, hindi ko rin kaya yan. Huwag kang mayabang ka. Sa akin naman, pinipilit ako ng pamilya kong mag-asawa. Maaari ka bang sumama sa akin para makausap si Lolo kahit pa isama mo ang mga anak mo? Okay lang lahat yan. Kailangan lang pasayahin ang mga magulang at saka ko makukuha. $200,000 kada buwan. Pumayag ka na, gwapong tito. Pumayag ka sa kanya. Pumayag ka, pumayag ka. Dahil ang boss ay napakabait, kung gayon, siguro, hindi ako makakatanggi. Makalawa, Sabado, kaarawan ni Lolo, susunduin kita. At ang mga bata, CJ, magpahinga ka muna. CJ, sige na, aalis na ako. Paalam, Presidente P. Oras na para kumain. May espesyal tayong pagkain ngayon. Mommy, magpapanggap ba tayo ng mga anak ni na tito? Sa part-time job na ito, ang gasto sa gamot ng mga lolo't lola ay masasagot na. Mommy, bakit? Hindi talaga magiging si Tito. Ang tatay natin, gwapo siya at mabait sa atin. At higit sa lahat, mayaman siya. Madali lang yan. Pakasalan ni Tito Pay si Mommy. Hindi ba yun ang solusyon? Tigil. Hindi niyo pwedeng magkaroon ng ganitong isipin. Naiintindihan niyo? Kung ganun, sino ang tatay namin? Talaga? Bakit hindi niya kami hinahanap? Ang trabaho ng tatay ay hindi dapat malaman. Kumain muna tayo ngayon, hindi natin ito pag-uusapan. Pagkatapos kumain, kailangan ko pang pumili para kay Lolo makalawa ng regalo sa kaarawan. Bilisan, bilisan. Uy, hindi ba si Sufansing yan? Nako, sa tapat ng araw. Nagbibisikleta ka na naman. Ah, si Manager Jayang pala. Sa ganitong madilim at maulang araw, nagmamaneho ka pa rin ng rented convertible mo, nagpapasikat. Walang silbi ang pagiging madaldal. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, pupunta ako sa engagement party ni Nazuksuan at Guhaona. Party. Gusto mo bang sumabay? Maaari kitang samahan. Hindi na, salamat. Ang mga sangkot sa iskandalo at sa kanilang kakaibang engagement party ay bagay sa iyo. Kiyete, sa tingin ko naman ay naiinggit ka. Kiyete, halata naman. Nagsiselos ka lang sa iba. Lolo, ayos ka lang ba? Lolo, naku. Masakit. Saan masakit? Tatawag na ako ng ambulansya. Lolo, Hindi ako makagalaw. hoy, huminto ka. Huwag kang Ano ng pack ko? Tara na, bitawan mo ko. CJ, pumunta ka sa ospital. Hindi ako yun. CJ. Lolo, kumusta na ang pakiramdam mo? Kumusta ang katawan mo? Gusto mo pa ng isa pa? Pagsusuri ng buong katawan? Isang bulag na tao, matandang security guard. Huwag mo akong subukang pigaan. Paano ka basta na lang magsisinungaling? Nagkamali ba ako? Isang bulag na may tungkod. Anong kumpanya ang nag-hire ng bulag bilang security? Malinaw na, professional na scammer. Lolo, maghintay ka sa kwarto. Babalik kami agad. Tara na. Ang nangyari ngayon ay dahil lahat sa iyo. Bayaran mo ang bill. CJ, anong ginagawa mo? CJ. Ay sos, ikaw ang maluloko. Ikaw na lang magpunta. Hindi ako sasama sa iyo. Hoy. Excuse me, may aksidente ba na may puting tungkod? Yung lolo na naka-uniforme ng secure, nasa ang ward siya. President P. Puting tungkod, uniform ng security. Kilala kaya ni President P. Ang bulag na iyon? Lolo, may masakit ba sa'yo? Wala namang malubha. Aksidente lang naman. Lolo, uwi na ako. Ginoong P. Anong ginagawa mo rito? Kamag-anak ka ba ni Lolo? Ganito kasi. Ako yun. Nakilala ko si Lolo sa daan. Ako ang siya. Nagdala sa kanya sa ospital. Oh, mabait siyang bata na nagdala sa akin sa ospital. May isa pa. Yung driver na nakabangga. Sinubukan niyang tumakas. Pinapunta ko siya para bayaran ang bill ni Lolo. Yun, salamat. Ngayong buwan, ako mismo ang magbibigay ng bonus sa'yo. Lolo, ako. Ginoong P.
Siya, Su Fancy, na nakabangga kay Lolo gamit ang bike. Sinubukan niyang tumakas, pero pinilit ko siya. Nabayaran ang bill niya. Kung hindi, matagal na siyang nawala. Giant Ricks, talaga namang ang tapang, baliktarin ang katotohanan. Paano mo nasabing hindi ka nakabangga kay Lolo sa bike mo? Dahil sa iyo yan. Tama na. CJ, hindi mahalaga ang sinasabi natin. Pabayaan nating si Lolo ang magsabi. Lolo, sabihin, sino ang nagtangkang tumakas? Siya. Dapat mo na itong aminin. Hindi na makakita si Lolo, ngunit hindi bulag ang puso niya. Alam niya kung sino ang mabuti at kung sino ang masama. Ginoong Pei, hindi ako iyon. Pagiging padalos-dalos ko lang. Nabangga ko si Lolo sa bisikleta. Ngunit lahat yan dahil kay Jiang Ruixue. Siya. Nakakita, inamin mo na sa sarili mo. Ginoong Pei. Inamin niya mismo. Nabangga niya si Lolo sa bisikleta. Wala akong ideya. Bakit pa siya nagsisinungaling? Tama ka. Matanda na ako. Maganda ang uniforme ng bantay. Gusto kong isuot ang tungkod na ito. Ginagaya ko lang ang mga kabataan. Nagbibihis laruan. Tinatawag nyo yan cosplay. Sa tingin nyo, nanghihingi lang ako ng pera, isang hamak na bantay. Kung hindi dahil sa babaeng ito, nagdala sa akin sa ospital. Malamang ay, nasaktan nyo rin ako. Hindi bulag ang aking mga mata. Siya ang nagdala sa akin sa Earth at nag-alaga sa akin. Habang patuloy nyo akong minura. Jiang Ruixue, ang tapang mo. Ginoong Pei, malinaw ang sisi. Talagang si Jiang Ruixue ang sinadyang humarang kay MSU. Nagdulot ng banggaan kay Lolo. Jiang Ruixue, tanggal ka na. Ginoong Pei, huwag niyo akong tanggalin. Alam kong mali ako. Ginoong Pei. Hindi, Lolo, ang tanda nyo na. Bakit ginagaya nyo ang bata? Nagsi-cosplay. Oh, hoy. Jingyu. Hindi ba kayo nagdala ng nobya? Nasaan siya? Lolo, ang pagkakataon, kasama ko si Ginoong Pei. Ako ang kasintahan ni Jingyu. Ay sus, anong pagkakataon? Gusto kita ng lubos. Dapat pumunta kayo bukas sa bahay ko bilang bisita. Papasikasuhin ko ang ale, maghanda ng mabuti. Opo, darating ako sa oras. Then, Jingyu. Manatili ka kay Lolo. May gagawin lang ako. Aalis lang ako. Paalam, Lolo. Suxiao Suzu, may away ang mga bata sa kapitbahayan. Ano? Babalik ako agad. Batang mabaho at walang ama ka. Sabi ni Mama, ang cute ng nanay mo, nagluwal sa inyong apat. Kalokohan, sasapakin kita hanggang Hoy, baby. Hindi. Huwag na kayong mag-away. Walang silbi kahit nandito ang mga nanay. Tinulak ng anak mo ang baby ko. Malala ang gasgas ng kamay niya. Magbayad ka. Mama, sila talaga ang nagsimula nito. Sila ang unang umatake. Gusto nilang tamaan ang kapatid ko, kaya lumaban kami. Mama, ang sama nila. Narinig mo ba iyon? Ngayon nagpapanggap na biktima. 2 bata pa. Nakakapagmura ng masama. Siguradong tinuruan nyo, mga matatanda. Mali ba ako? Ang cute mo naman. Di ba? Bigla kang nagkaapat na anak. Oo, bata ka pa at maganda. Baka, kabit ka. Di ba? Kaya ka dito nakatira. Ikaw, Ang dating ng buong komplekso, sira dahil sa iyo. ikaw. May nasabi ba akong mali? May 4 na anak ang nanay mo. Nakakatawa, nagsisinungaling ka. Huwag mang api ng tao. Dabaw. Hindi mo problema kung ano ako. Pero ngayon, anak mo, inapi ang anak ko. Magpaumanhin ka na. Uwi na tayo. Kayo, Anong anak ang inaapi mo? Tito Pei, nandito ka. Minura nila si nanay. Minura nila si Fansing ko. Huwag ninyong ibunyag sa harap ni Tito, mga kapatid tayo ni Mommy. Ha, akala mo malakas ka dahil may lalaki ka. Ito ang sasabihin ko. Asawa ko ay executive ng pay group. P Group, Takot ka na. Kung takot ka, umalis ka. ano ang pangalan ng asawa mo? Si Zujun. Sige, tingnan mo. Ang asawa ko ang namumuno sa sales team. Kumikita siya ng 60,000 minus 70,000. Mas malaki pa sa kita mo buong taon. Chenming, imbestigahan mo siya. Kung may anumang korupsyon, tanggalin agad siya. Opo. Nakakatawa talaga to. Nagsusumbong pa sa HR. Akala mo ikaw ang CEO ng pay group. Pero si Tito Pei talaga, ang CEO ng Pay Group. Madali kang magsinungaling. Nakakahiya. Hindi ka kapanipaniwala. Hello, ano, tinanggal ka na. Talaga bang si President Pei ka? President Pei, nagkamali ako. Paumanhin, mali ang hinala ko. Nagkamali ako. President Pei, President Pei. Boss, ngayon, hindi ko talaga alam kung paano magpasalamat. Ngunit bakit ka nandito? Itong, bukas ang birthday party ni Lolo. Ang mga damit na kakailanganin mo. Gaya ng alam mo, mahilig si Lolo sa cosplay. Kaya kailangan ko kayo at ang mga bata. Manamit ng maayos bukas. Magaling. Gusto ko yan. Ako rin.
Ano ang dapat naming Gusto kong maging armor hero. Ako rin. Nakakaabala talaga, boss, at personal na paghatid nito. Magiging handa na kami bukas. Salamat sa abala. Hanggang bukas, mga bata. Hanggang bukas. Paalam, Tio. Ang buwan ng bayarin sa tagapag-alaga at malaki ang gastos sa gamot. Malapit ng bayaran sa ilang araw. Hello, Nagtatrabaho ka ba ngayon? ano ang kailangan mo? Maaari ba akong humingi ng paunang bayad? Tulungan mo akong makahanap ng kliyente. Gusto mo ba akong isama sa kama? Gusto mo pareho ang tao at pera? Akala mo bobo ako? Ituring mong pautang ang perang ito. Kailangan ko talaga ito agad. Maaari naman, maliban kung Maliban sa ano? maging girlfriend kita. Ako, hindi ko pwedeng malaman ng mga bata na ang kanilang ama ay ganito magtrabaho. Kung nagpalit ka ng maaari ko itong isaalang-alang. I-transfer ko sa iyo ang 200,000. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Mama, nakakatawa si Grandpa Pay. Gusto ko talaga suit ko na Iron Man. Mama, si Nezha ang pinaka-cute. Then, halika, mamaya, walang makakapaglantad ng inyong lihi. Ngayon na, si Mommy ay kasintahan ni Uncle Pay. Kayo ang mga anak namin. Tandaan nyo yan. Mama, huwag kang mag-alala. Matatapos ang misyon. Ito rin inayos ni Grandpa. Hindi masama, Chef P. Pasok, mga gwardya. 4 na maliliit na duwende. Tinawag mo ba sila? CJ, Tara na. tara na. Kailan si Jinyu naging kasintahan mo? Fanxing, ang babaeng nagsalba sa akin noon. Maganda at mabait. Maupo na kayo. Hoy, Jinyu, ano na nangyayari sa mga bata? Lola, ako si Suxiao, panganay ni Daddy. Ako ang pangalawa. Ako ang pangatlo. Tatay. Anong tatay? Hoy, sino ang tatay nyo? Daddy, siya na yon. Hoy, Pei Jinyu. Nang hindi maibalik ni Jingyo si Fanxing, pinipilit mo siyang mag-asawa at mag-date. Ngayon, sabay-sabay nang nangyari. 4 na sanggol ang ipinanganak. Bagay sa'yo ang pagiging lola. Tatay, nabaliw ka na ba? 4 na sanggol ang lumitaw. Talagang imposible. hoy, nay. Sila ang mga kapatid ni Fanxing. Lumalala ang kondisyon ni Lolo. Habang naglalaro sila ng roleplay, hindi ba maganda rin yan? Hindi ka ba natatakot? Baka malungkot si Lolo. Basta hindi mo sabihin, walang makakaalam. Uy, Fanxing, tama ba? Naalala ko lang, hindi tayo bumili ng prutas. Ikaw at Jinyu, bumili kayo. Nako, batang ito, babantayan ko sila. CJ, si Lolo, mukha, malakas naman. Anong nangyari sa kanya? Dementia. Diyos ko, hindi ba ito ang dati pinakamayamang anak ng Hangzhou? Su Fanxing, Miss Su. Nakaganito ka, para magbantay sa complex natin. Hoy, at sino itong kusine? Ay, hindi siya ang boyfriend mo, di ba? Sa totoo lang, ikaw. Bakit ganyan ang lagay mo? Balikan mo noon, ako lang ang humabol sa iyo. Pero ngayon, iba na. Ang boyfriend ko. Nakatira dito. Ay, baka naman. Inupahan. Ang boyfriend ko, ang may-ari dito. Ang may-ari, siya. Alam mo ba kung ano itong lugar? Ang mga bahay dito ay 100 milyon pataas. Kusinero siya. Paano yun posible? Kung ganoon, may maganda akong balita sa iyo. Ngayong gabi, mayroong gala ng alahas para sa mga may-ari lang. Pupunta ka, di ba? Sige, hamon ko. Hindi ako takot. Hanggang mamaya. Tungkol sa gala ngayong gabi, kung hindi ako pupunta, pagtatawanan nila ako. Sige, isasama kita. Paano naman ang mga sanggol? Si mama ko ang magbabantay. Sige, may-ari. Hoy, hindi ba sabi mo, ang reyna ng aming campus ay darating ngayon, nasaan siya? Si Su Fanxing ba yun? Puro forma, walang sustansya. Isa siyang gwardiya. Nakikipag-date siya sa chef. Wala nga siyang tiket. Mas lalo na't paparito. Hindi tulad ni Zexy. Siya'y bata at matagut. Sino itong dalawa sa pinto? Isang gwapo at isang maganda. Tingnan mo ang suot niya. Mukhang Dior haute couture. Fanxing. Gwardiya ka na may chef boyfriend. Paano kayo nakapasok? Huwag mong sabihing pumasok kayo sa likod. Ito ay isang jewelry gala. Lahat dito, makakakuha ng palamuti. Huwag kang mangarap. Kahit isang maliit na brilyante.
Wow, lahat ng alahas at palamuti. Ano ang gusto mo? Nahihirapan akong mamili. Hindi pa ako nakakapili. Titingnan ko ulit. Hey! Ang mga alahas dito ay milyon. Kung wala tayong kayang bilhin, umalis na lang. Tama. Hindi tulad ng boyfriend ko. Hindi lang siya bumibili ng alahas. Siya ang may-ari ng Villa King Biavi. Villa King Biavi. Magpakasal ka sa pamilyang Pay. Ay dadagdag ko pangalan mo sa titulo. Ang lugar na ito ng Villa. Ang mga Villa King 1 hanggang 10. Lahat pag-aari ng pamilyang Pay. May pinaparenta lang kami. Hindi makapili. Hindi makapili. Kunin mo na lahat. Mga bata lang ang pumipili. Hindi mapili. Kunin ko lahat. Paging you. Gusto mo lahat yan? Tama ba narinig ko? Lahat ng alahas at antigo. Aabot sa 500 milyon. Huwag mong ikahiya sarili mo. Panimulang bid ng hiyas na ito ay 5 milyon. Ting, kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Mahal, napakabuti mo sa akin. I swipe ang card. Nabigo. Sir, kulang pondo. Nabigo ang bayad. Hoy, nakita mo to. Isang epic na pagyayabak. Bilisan, record. Magvi-viral online. Huwag magyabang kung salat. Akala mo lahat tulad ni Batang Cheng, nakatira sa best suite sa building 2, makakabili ng mamahaling alahas sa kasintahan. Sabi ko, pawawang ko si Nero. Mahirap na gwardya. Kung talagang di kaya, luhod ka at umamin. Baka di ko ipatapon ka. GPA, lubos kaming humihingi ng paumanhin. Biglaan ang bilin nyo ng 500 milyon. Wala pong ganoong kalaking pera ang branch. Nagpasabi na sa HQ na ipadala. Heto ang 50 milyon. Lahat ng pera ng bangko namin. Gamitin nyo muna ito. Kami po'y humihingi paumanhin. Ang kaso lang, paano naging mayaman ang kusinero? So, sino ka ba talaga? Siya po ang presidente ng Pay Group, GPA Jingyo. Ano, ikaw si Pay Jingyo? Fan Xing, siya nga ang CC ng Pay Group. Paalala ko lang, ang hari ng building 2, pag-aari rin ng Pay Group. Kaya, ang kasintahan mo, malamang scam lang yan. Ano? Hoy, hindi yan sa iyo. Hoy, hindi ka rin gold digger? Bukod pa dyan, ang bilya na ito ay 400 milyon. Akala mo afford ko? Umalis ka. Paano mo nasabi yan? Nakakabagot. Tara na. Ayokong panoorin sila mag-away. Nakakabagot. Ihatid ko na kayo ni Sibo. FP ngayong gabi. Ang gwapo niya. Magpahina ka. Salamat, Jimmy FP. Mommy, maganda dress mo. Gusto ko rin ng magandang damit. Bibilihan natin si Pipe bukas. Okay, Hindi ka ba giniginaw? Off-shoulder yang damit mo. medyo malamig. Kaya tara na, uwi na tayo. Tara na. Natanggap ang 300,000 yuan. Si Doc ang naglipat ng pera. Hello. Natanggap ko na ang pera. Maraming salamat. Treat kita sa dinner ngayong weekend. May sasabihin din ako. Gusto ng 4 na anak makilala ang tatay nila. May karapatan siyang malaman ang totoo. Sige, may kailangan din akong sabihin. CJ, Sabihin ko na, ako ang lalaking iyon. Mama, ano ng problema? Mama. Mama, huwag mo akong takuti. Okay lang si Mama. Medyo mababa lang ang asukal. Hoy, pwede ka sa ba? May sakit ang mama ko. Sino ang mama mo? Su Fansing. Hindi ka ba kaibigan ni mama? Telepono niya ito. CJ, papunta na ako. Si Bao, sino kausap mo? Lagnat niya ay 39.5. Kaya pala siya nahimatay. Maraming salamat, Ginoong Tay. Salamat sa pagdating mo. Inumin ang gamot at matulog ng mahimbing dahil nagpapanggap ka. Bilang kasintahan ko, gagampanan ko ang tungkulin. Paano mong nalamang may sakit ako? At nagmadali kang pumunta? Tinawagan ko si Tio Pei. Wala akong numero niya. Kaya paano mo nalaman? Sinabi ni Tio Pei. Sinabi sa akin ni Tito Pei. Ano ang pangunahing layunin mo ngayon? Ay magpahinga. Walang cellphone. Mga anak, huwag nating istorbohin si Fansing, di ba? Anak, ikaw ba ang tumatawag sa akin? Ako lang yan. Bakit? Tinawag si Fansing na nanay. Hindi 8, dahil. Kapag namimiss namin si Mo, pinapayagan ni ate. Kanina, si Fansing ay nahimatay. Sigurong labis ang pag-aalala ni Suki. Kaya pala. Mga anak, matulog na kayo.
Dito na matutulog si Tito Pay ngayong gabi. Pangulong Pay. Pangulong Pay. Hindi ka pa umaalis? Wala na ang lagnat. Isa, kagab paumanhin sa abala, at ang pagpunta mo pa mismo. Walang problema. Magpahinga ka ng 2 araw. Magpahinga ng mabuti sa bahay. Salamat, Pangulong Pay. Hello, ngayong gabi ang salo-salo sa kaarawan ni Lolo. Dadalo ka, hindi ba? Narito ang buong pamilya natin ngayong araw. Na ospital ang iyong mga magulang. Hindi mo ba gustong malaman ang Sige na, pupunta ako. Para bang takot ako sa iyo. Pagbati ng yaman, lolo, at mahabang buhay. Maligayang kaarawan, Lolo. Nako, bihira kang bisita. Pagkatapos magkaproblema ang magulang ni Fanshi, hindi ka na namin nakita. Kung ako si Fanshing, nahihiya na akong halos nasa listahan ng mayayaman ng pamilyang So. Lahat dahil sa pagbagsak ni Su Fanshi, nagdulot ito sa amin mga kamag-anak na targetin sa negosyo kahit saan. Paumanhin po, ito ang bago kong Hermes bag. Napakahalaga nito. Maupo na lang ang bag ko rito. Sige po, ang puwit mo at ang mukha mo ay pareho ang laki. 2 upuan lang ang kailangan. Ika-negatibo 70 kaarawan ni Lolo. Hindi ka naman dumating na walang dala, di ba? Pero sa kabila nito, nasa ospital ang mga magulang at may 4 kang anak na aalagaan. Normal lang ang makiasa ng walang hiya. Normal lang. Bulag ka ba? Lolo, ito ang regalo mo sa kaarawan mo. Ito ang sulat kamay ni Master Yuan para sa iyong lolo. Ginoong Pay, napakahalaga nito. Hindi ko matatanggap. Tanggapin mo, mahalaga ito sa marunong magpahalaga. Si Fansing naman, anong murang bagay ang nakuha niya? Ito ang regalo para kay Lol. Sulat kamay ni Master Yuan. Talaga bang sulat kamay ito ni Master Yuan? Paano yun posible? Sulat kamay ni Master Yuan, nagkakahalaga ng 5 milyon. Su Fanshing, nakuha mo ba ito marahil mula sa Xingxixi? Su Fansing. Maaaring mahirap ka, pero di ka dapat kulang sa sinseridad. Ika-negatibo 70 kaarawan ni Lolo, at peke ang binigay. Nakakahiya naman. Totoo ito, baliw ka, galing mong umarte. Talagang totoo ito. Orihinal na gawa ni Yuan Lao. Lolo, nagkamali ka ba? Hindi talaga mali. Bayaran mo ang 5 milyon. Su Fansing. Hindi sinasadya ng kapatid ko. Magkapamilya naman tayo. Huwag ka namang ganyan kakuripot. Narito ang lahat ng kamag-anak. Alam ko rin, Su Fancy. Konti lang pera mo. Tamang-tama. May paraan ako para kumita ng malaki. Dapat sumali ka rin. Ano ang magandang paraan? Ang kasintahan ko. At ang iyong kuya Baya. Siya ang CEO ng kumpanyang nakalista. Kamakailan, nag-invest siya sa isang proyekto. Malaki ang tubo. Mag-invest ka lang ng 300,000. Mamaya, makakakuha ka ng 5 milyon. Kung hindi lang tayo magkapamilya, sigurado hindi ko sasabihin itong magandang balita. Si Haonan namin, nag-invest din ng 10 milyon sa wala pang kalahating taon. Dodoble ang kanyang yaman. Hoy, higit pa sa sulit banggitin. Magkapamilya tayong lahat. Sabay-sabay tayong yumaman. Su Fancy, ang hirap mo ngayon. Bakit hindi ka mag-invest pa? Para kina tito at tita. Para kumita ng pambayad gamot. Talaga? Talagang kahanga-hanga. Mag-invest ng 300,000, makakuha ng 5 milyon. Ang galing ng kasintahan mo. Anong kumpanya ang sisi niya? Ang kasintahan ko, siya ang sisi ng Pay Group, PGNU. Si PG, mukha kang walang ala. At nakakaawa. Presidente ng P Group, masyado kang malayo dyan. Anong pagkakataon? Nagtatrabaho na ako sa Pay Group. Kaya isang walang kwenta lang. Hindi mo pa kilala ang boyfriend ko. Kung gayon, hindi pa nga. Pasensya na sa lahat, nahuli ako. Ako ang boyfriend ni Su Fansing, PGNU. President P, bakit ka narito? Ikaw si PGNU. Ang lakas ng loob ni Su Fansing. Nagbabayad ng peking boyfriend para sa puri. Nagpapanggap na presidente ng Pay Group. Gusto mo bang mamatay? Ikaw si Peijinho? Kung gayon, sino ako? Ito ang commuter car ko, isang Porsche. Anong minamaneho mo? Hindi personal na nagmamaneho si President Pay. Ang sasakyan niya ngayon ay Rolls-Royce. Mga kotseng mahigit as $5 milyon. Binili na niya lahat iyon. Ako ang punong sekretaryo ng Pay Group, Chen Ming. Maaari ko bang itanong kung sinong President Pay? May biglaang lakad ngayon. Mauuna na ako. Ikaw. Hoy, tigil.
Chen Ming, dalhin mo siya sa pulis. Nagpapanggap para sa illegal na pangangalapon. Gusto mo bang Tara na. Su Fanxing. Ginoong Pei. Maraming salamat sa araw na ito. Salamat sa paglalakbay na ito. Nagpanggap kang kasintahan ko sa harap ni Lolo. Tinulungan kita sa harap ng iyong mga kamag-anak. Aking tungkulin ito. Mabait si Ginoong Pei. Iniinisip ko ang hinaharap. Anong klaseng babae ang mapapangasawa? Umuwi na tayo. Sasagutin ko ang tawag. Hello. Miss Su, nabayaran na lahat ang bill sa ospital. Ama mo'y nagpakita ng senyales ng paggising. Pumunta sa ospital kapag may oras ka, para sa mga pirma kung kailangan. CJ. Ginoong Pei, mayroon pa akong iba. Maaari ka munang umalis. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa EV makipagkita sa kaibigan. Eh, hello. Nagtratrabaho ka ba ngayong araw? Kailangan kitang makausap. May hindi pa ako nasasabi sa iyo sa telepon. Gusto kong sabihin sa iyo ng personal. Magkita tayo sa dati nating tagpuan. CJ. Ginoong P, kailan mo plano na? Sabihin ang totoo kay Miss Su. Ngayong gabi. Kumuha ng maraming pera mula sa kanya. Panahon na rin para sabihin sa kanya tungkol kay Sibao. Regalo para sa iyo. Bakit mo ako binigyan ng regalo? Sobra ang kinuha kong pera. At nagugilty ako tungkol dito. Nagsisisi ka sa pagkuha ng pera ko. O dahil ba? Nakatulog ka sa akin. Sandali lang. Yung nangyari nung gabing iyon, aksidente lang iyon. Pumunta ako para magtanong sa iyo. Tanong mo. Single ka ba? Sa hinaharap, plano mo bang magpakasal? Kung magpapamilya ka, ilan ang gusto mong anak? Ang dami mong tanong. Huwag mong sabihin. Gusto lang kita makilala ng kaunti. Kaya, Single ako ngayon, di ako magpapakasal, at wala sa plano ko ang mag-anak. Dahil marami kang tanong. May sasabihin rin ako sa'yo. Sa totoo lang, hoy, teka, may isa pang tanong. Pinakamahalaga, may gusto ka ba sa isang tao? huwag mong sabihin ako. Ang tinutukoy mo, Walang pagkalito, ang nakakaistorbo. Sa aming pagkain ay kayong dalawa. paging you. Maliban kung Ano? kung magiging nobya mo ako. Parang may gusto ako sa isang tao. May gusto ka sa isang tao. Pasensya na, kailangan ko nang umalis. Babalik ko agad ang perang utang ko. May gusto ka sa isang tao. Nanay, naluluha na ako. May iniisip ka bang problema? Nanay, huwag kang mag-alala. Sabihin mo sa amin, Matutulungan ka namin. Makakatulong kami sa pag-isip. wala akong problema. Mga anak, maglaro kayo sa sala. Nakita ko sa short videos. Kapag gusto ng babae ang isang tao, ganyan siya kumilos. Wow, nanay, may karelasyon ka na ba? Makipag-date ka kay Tito. Mabait si Tito, mabuti rin siya sa amin, at gwapo siya. Tama na. Si Tito Pei ay si Mommy ay sekretarya lang. Paano yan gagana? Imposible yan. Bakit kaya si Tito Pei? Sobrang bait sa'yo. Sa tingin ko si Tito Pei, talagang may gusto kay Mommy. Sa tingin ko si Tito Pei, talagang may gusto kay Mommy. Anong nasa isip mo? Paano magkakagusto si Pei sa iyo? Ha? Sino ang may gusto sa'yo? Haha. O wala lang. Ano iyon? Ano ang kailangan mo? Meeting sa hapon, kailangan suriin ni si Pei ang balangkas. Nasa isa floor dapat siya. Sa private club pool, diba? Nag-message lang ako sa kanya. Hindi niya nakita. Pakiabiso na lang siya. CJ, Chen, tanggap ko ang misyon. Sis P.
Punasan mo ang baba mo. NP. Sige na, anong kailangan mo? Ah, nga pala. Pinapasabi ni Chen, pinadala niya sa iyo ang mga minuto ng pulong noong hapon. Kailangang suriin mo. Okay. Sa locker room ng mga babae, May mga bagong swimsuit. nagpalit ka na, halika, lumangoy tayo. Ha? May trabaho pa ako mamaya. Mahalaga ang ehersisyo. Hindi ito bilang napagliban. Marunong ka bang lumangoy? Hindi ako marunong. Ituturo ko sa'yo. Gamitin mo ng mas malakas ang kamay. Paumanhin. SSP, pasensya na, hindi sinasadya. Ito ay, Hindi lang ako maingat. Huwag kang mag-alala, Jim Dispay. Pangako, hindi ko sasabihin kaninuman. bakit ka kinakabahan? Takot kang kakainin kita. Hindi yun. Hinalikan mo ako. Ayaw mong managot? Mananagot, ano ang ibig niyang sabihin dito? Gusto ba talaga niya na ituloy pa ito, ngunit paano ko magiging karapat-dapat sa kanya? Paumanhin, NFP. Dapat na akong bumalik sa trabaho. Libre ko na sa'yo. Bakit ka nanlilibre? AP, kamakailan lang, malaki ang naitulong mo sa akin. Ako dapat ang magbabayad nito. May boyfriend ka ba? Ha? Hindi. Bakit hindi ka nakikipag-date? Kasama ang 4 na bata, paano pa ako makikipag-date? Sa ngayon, sana lang, mas maaasahan ang tatay nila. Ang tulad ko, may mga kapatid akong sinusuportahan. Dagdag pa, may sakit ang mga magulang ko. Walang makakapagmahal sa akin. So, may gusto ka bang kahit sino? Sa tingin ko, gusto ko si Ipay. Pero hindi ko talaga masabi. Medyo. Kilala ko ba siya? Magkakilala kami. Hindi mo pa rin gusto yung basura na si Gyu? Paano naman? Paano siya? Kung ganun, Nga pala, Ipay. Tapos na akong kumain. Babayaran ko na. Kung kailangan mo ako uli bilang peking girlfriend mo. Sabihan mo lang ako, dadalhin ko ang mga bata. Kita tayo sa trabaho bukas. hindi si Gyu. Kilala ko rin siya. Si Chen Ming kaya? Magandang umaga, Yang Dispay. Magandang umaga, Pei. Umaga, Shen. May dala akong kape para sa iced latte, tama ba? Salamat. Shen, yung kurbata mo ngayon, bagay na bagay sa suit mo. Ang outfit ni Assistant Sumayon ay kaaya-aya rin. Masama ang mood ni Yang Dispay. Parang wala siya sa sarili. Chen Ming, halika rito. Ang relasyon mo kay Su Fansing, mukhang maayos naman. Okay lang. Siyempre, parte ng trabaho namin araw-araw. Ang magtrabaho ng magkasama. Magaling din naman siya. Tumulong sa trabaho. Gusto mo ba siya? Maganda si Su Fansing, at masipag talaga. Sa kumpanya, marami sigurong may gusto sa kanya. Huwag mo sabihin, nagmamahalan kayong dalawa. Binabalaan ko kayong dalawa. Huwag isingit ang personal na bagay. Sa trabaho, magtrabaho ka na lang. Pero, sir, LP, hindi po ako. Ang hapunang pulong, handa na ba? Ang proyekto sa Jinsha, natapos mo na ba? Tapos na ba ang trabaho? Hindi pa, kaya bilisan mo at tapos. Ano ng problema ni Pei? Parang sasabog na siya sa galit. Hi, Fansing. Pumunta ka sa pinakamalapit na tindahan at bumili ka para kay Pei ng prutas na pampalamig. Sa itsura niya ngayon, kailangan niya talaga yon. Sige, pupunta na ako. Ang durian na ito, hindi ba't nakakainit? Oh, hindi mo kaya?
Ngayon, hindi mo na kaya. Ang durian, talaga, pababa ka na. Basta gusto ko, mabibili yan ni Haona, lahat ng prutas dito. Alam mo nga kumain. Ang babaw mo. Hindi ba't kasama mo si Ipay? Paano hindi mo mabili kahit isang piraso? Oh, baka si Ipay nakipaghiwalay na sa'yo. Hindi ka nagsipilyo. Nangipin mo kanina. Alam mo ba, kapag nagbukas ka ng bibig, ang amoy ng 10 durian ay hindi pa matatabunan. At saka, kumusta ka naman ngayon? Boyfriend ka ba ni Zugsuan? Kung patuloy mo aabalahin sa ganito, iisipin kong gusto mo pa rin ako. Anong problema? Nahihiya ka ba? Paano ka magugustuhan? Wala kang figure at nagkaapat pa ng sabay. Walang nakakaalam niyan. Kung malaman ni Gipe na may 4 ka, kasama pa ba siya sa iyo? Paano kung samahan ka namin para makilala si Gipe? Halos pamilya na tayo. Hindi, lagi kasing akala ni Gipe na kapatid ko ang si Bao. Kung malaman niyang nagsinungaling ako, baka matanggal ako. Teka. Ngayon, nagpapanik ka na. Hindi talaga alam ni Gipe na 4 pala anak. Lumuhod sa durian at yumuko. Mag-sorry ka sa akin. Gagawin ko lang ito dahil magkamag-anak tayo. Itatago ko ang sikreto. Ito na lang kaya. Ikaw, lumuhod ka sa durian at yumukod sa akin muna. Hindi ko sasabihin kay Guhaonan tungkol sa pagbisita mo sa gynecologist. Sasabihin kay Guhaonan. Sang-ayon, hindi nito maapektuhan ang kasal mo. Ano? Anong kalokohan? Kailan ako pumunta sa gynecologist? Nagsisinungaling ako, hindi ba? At saka, sino sa tingin mo si Presidente? Kahit sino basta na lang makakakilala sa kanya. Kung gayon, maglakas loob mong itanggi na wala kang 4 na anak, kaya mo. Hayaan mong sabihin ko, kahit pamanira ka, kay Zugsuan walang silbi. Sa pagitan natin, wala nang pag-asa, at naniniwala walang lalaking tatanggap sa'yo, o ang mga Kung gayon, mabuti pa. Sabihin sa iyo ang ilang balita. Sa totoo lang, ang ama ng anak kong ika-4 ay si P. Jingyu. Nambobola ka lang, bukod pa riyan. Madali kang magsinungaling. Sino ang maniniwala sa iyo? Ganyang mga kabaliwang salita. Kabalaghan, hindi naman. At, hindi ito ang unang beses na nagkita kayo. Magkasama na tayo ngayon, hindi ba? Sa birthday party ni Lolo, inanyayahan pa niya ako. Kung hindi dahil sa mga bata, gagawin ba niya ito? Si Presidente Pei ay hindi isang tao na masaya na maging ama. Kalokohan ang sinasabi mo. Malinaw na girlfriend kita noon. Kung kaya mong mandaya, hindi ba ako makakahanap ng lalaking mas mabuti pa sa Nagsisinungaling ka. Ay, naku. Guhaonan, itong bulok na dahon. Ikaw lang ang may gusto sa kanya. Pero kayong dalawa ay tila, walang hanggan. Sa tingin, hindi man lang niya mapapantayan. Ang daliri ni Beijing Yu. Walang salamin sa bahay. Umihi ka pa rin, di ba? Umihi ka at tingnan ang sarili mo. Anong klaseng mukha yan? Paano mo nagawang istorbohin ako? Nakakatawa lang ito. Presidente, bakit ka bumaba? Hindi ko akalain na gusto mo ako ng ganito. Naku po. Hindi ba sabi ko, nabababa ako mag-isa para lang bumili ng prutas. Sobrang nag-aalala ka sa akin at bumaba ka para hanapin ako. Nakaalala ako. Umalis na tayo agad. Marumi ang lugar na ito. Nakakairita sa paningin natin. Ikaw. Presidente. Kanina, sa harap nila, nagsasalita lang ako ng walang saysay. Huwag mo sanang pansinin. Hindi ka galit, di ba? Paano ako magagalit? Si Lolo ang galit. Si Lolo, anong nangyari kay Lolo? Nagalit siya na dinala mo ang bata nang hindi ka muna dumalaw. Sobrang nami-miss niya sila. Sige, paano kung ngayon tayo ay pwedeng bumisita sa kanya ng sabay? Paano ang sahod ko? Mananatili ang sahod. Apong dakila, nandito na kami. Mga pasaway kayo, anong sadya ninyo sa matandang ito? Matagal na naming gustong bumisita. Masyadong abala si Mommy sa trabaho. Galit sa akin si Lolo. Wala akong oras. Sige na, dalhin ang mga bata para sa hapunan. Nga pala, Fanxing. Simula ngayon, titira ka kay Jingyu. Ang bahay para sa 4 na bata, inayos ko na ito. Para sa 3 lalaki, at 1 para sa babae. Dapat kang bumalik sa inyong tahanan. Subukang magkaanak pa ng 5 sanggol. Lolo. Ang bagay na ito, hindi ito minamadali. Walang pagmamadali. Ngayong gabi, dito ka na. Isasama ko ang mga bata, manood ng TV. Hay naku, Unit P. Totoo bang matutulog sa iisang kama? Nanonood si Lolo sa labas. Kung ganito ka, tapusin natin to. Gagawin hanggang dulo.
Nagtratrabaho tayo ngayon. Napakarami mula kay MFP. Kailangan ng profesional na etika. Elvis at CJ. Maliligo na ako. Ah! Ah! Diyos ko, si nanay ang sumisigaw. Nakakahiya si nanay, wala akong nakita. Hindi rin. Mga pasaway kayo, lumabas kayo. Hahaha. Tulog ka na ba? Hindi pa. Ikaw. Mabait ba siya sa'yo? Bakit niya bigla itanong yan? Sobrang bait niya. Wala pa akong nakilala na ganito kabuti sa akin. Si Chen Ming sa trabaho, tumutulong lang. Hindi siya masyadong magaling. Magtatapat ka na ba? Masyadong magaling. Natatakot akong hindi ako sapat. Hindi ka sapat. Kung ganoon, humanap ka ng iba. Sa totoo lang, Hindi ko makontrol kung sino ang gusto ko. Gabi na, Ginoong Pei. gabi na. Yung Chen Ming, ano nang magaling doon? Paalam, Tio Pei. Mama, naghiwalay ba kayo ni Tio Pei at malungkot ka ba? Ganun na siguro yon ang ekspresyon ni Mama kanina. Gusto ba ni Mama si Tio Pei? Dapat ba nating tanungin si Tio Pei na magtapat? Kayo, mga pasaway kayo. Huwag kayong kung ano-ano. Pero malinaw na si Mama. Gusto ka ni Tio Pei? Gusto mo bang tanggapin ang kanyang pagtatapat? Ginoong Pei, bakit ka bumalik? Oh, Dabao, bata pa siya. Ah, kung ano-anong sinasabi ng mga bata. Kung ano lang sinasabi. Kaya biro lang pala. Regalo ni Lolo para sa'yo, nakalimutan mong kunin. Salamat, Ginoong Pei. Kung iyon lang. Tandaan, maging maaga bukas. Nanay, malinaw na gusto mo si Tio Pei. Pero bakit hindi mo ipapaalam sa kanya? Kahit man lang sa bata, isyu ng ama ay nalutas. Makakakuha ka ng karapatan, umamin kay Paging Yu. Dahil si Mommy ay mayroon pang hindi natapos. Pindutin ang dalawang ito ng sabay, ganyan. Salamat, Ginoong Pei. Bakit niya ako binabaliwala? Sek, Chen, narinig ko si G-Pay. Ang mapapangasawa ay babalik. Magpapakasal ba si G-Pay? Mapapangasawa? May mapapangasawa si Jeep. Huwag kayong magsismisan. Mayroong iba, ngunit, Chen Ming. Aalis na ako. Sige, trabaho. Tigilan na ang pag-uusap. Mukhang totoo ang sabi-sabi. Kung gayon ako, walang pag-asa. Pinatawag niyo po ako, President Pei. Kayo ba ni Su Fansing ay magkasintahan? Magkasintahan? Naku, hindi. Paano naman po? Hindi kami magkasama. Hindi kami nagliligawan. May girlfriend na po ako. 7 taon na kami. Talaga? Mas totoo pa sa ginto. Plano ko na pong mag-propose. Kung gayon, dapat madaliin mo ang pag-propose. 7 taon mo nang pinaghihin. Kapag nagtagumpay ka, bibigyan kita ng bonus. Salamat po, sir. Pinatawag niyo po ako. Kayo po ba? Huwag na. Maaari ka nang umalis. Pasok niyo si Su Fansing. Nagtataka kung gaano kalalim ang nararamdaman niya kay Chen Ming. Matatanggap ba niya ang resulta? President P, tinawag niyo po ako. Lanan. Kung sakali, kung ang mahal mo ay may kapareha, hihinto ka na ba? Kaya pala totoo na engaged na siya. Hindi naman ako umami. Hindi dapat siya maapektuhan. Talaga bang sulit lahat ng ito? Sulit para sa'yo. President P, alam ko na ang gagawin. Hindi ako tanga. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Oh, ano ang gagawin mo? Magre-resign ako.
Layo ako sa kanya. Hinihiling ko ang inyong pag-apruba sa aking pagbibitiw. Hoy, huwag kang sumuko agad-agad. Sa mundong ito, may higit pa sa kanya. Maraming lalaki. Pero ang pagtingin sa kanya, hindi ko makontrol. Bakit hindi mo makontrol? Ganun mo siya kagusto. Kasi kadalasan, ginagabayan niya ang trabaho mo at tinuturuan ka ng mga Iyon lang naman, bahagi ng tungkulin niya. Huwag ka lang gumawa ng maliliit na pabor, magpakita ng tapat. Ang ibig kong sabihin ay na yon, may mas magandang pagpipilian sa harap mo. Hindi mo gusto yan. Bukado ka pa rin kay Chenming. Alam mo ba, mayroon siyang kasama, kasintahan ng 7 taon. At malapit na silang ikasal. Ako, hindi ko alam. Ngayon, alam mo na. Hindi. Ginoong Pei, nagkamali ka ba ng intindi? Hindi ko sinabi na gusto ko si Chenming. Hindi si Chenming. Kung ganun, sino? Hindi ba pwede kumilos ng padalos-dalos? Mabuhay para sa sarili minsan. Ikaw. Pi Jingyu. Ang taong gusto ko ay palaging ikaw. Ano ang sinasabi mo? Ang sinasabi ko. Ang taong gusto ko ay palaging ikaw. Seryoso ka ba? Pero mayroon ka ng Ginoong Pi. Wala akong nakita. Ginoong Pei. Oras ng trabaho na ngayon, hindi ito nararapat. Gusto mo bang masilip sa opisina ulit? Ikaw. Bakit mo ako hinalikan? Tinatanggap ko ang pag-amin mo. Hindi ako umami. Kakasabi mo lang na gusto mo ako. Nakalimutan mo na. Paalalahanan kita. Nauuhaw na uhaw ako. Aba, sa liwanag ng araw na ganito, nagluloko sa publiko. Kausap kita, Su Fancy. Ikaw ang taksil. Akala mo nakakuha ka ng mayamang asawa para minamaliit mo na ang lahat. Makinig ka, Su Fancy. Ikaw, Paano naman ako? Sino ang tunay na taksil? Nahuli kita kasama ang katulong. Anong ipinagyayabang mo? At matagal ng panahon, tapos na ako. Nobyo ka na ni Zuksuan ngayon. Bakit sumasabog ka tuwi? Nakikita mo ako. May nararamdaman ka pa ba sa akin? Dahil nakakita ako na mas mabuti kaysa iyo. Nasasaktan ka dyan, di ba? kalokohan. Paano kita magugustuhan? Hindi ko lang kayang tiisin ka. Huwag mo na lang tingnan. Napapahiya ka lang. Tara na. Ako. Kung mahawakan mo ulit ang kasinta, papatayin kita. Hello, Bro, balik na ako ng bansa. Sunduin mo ako agad. CJ. Bumalik na ang kapatid ko. Kunin na natin siya. Yung na nag-aaral sa abroad. Sinabi ni Lolo tungkol sa'yo. Ate, Ako. Elred, Ako nga. bakit di sinabi ni kuya na ang ganda pala ng girlfriend niya? Kaya pala, nag-date na siya ng patap. Ate, sabihin ko sa'yo, matagal nang single si kuya. Wala pa siyang na-date dati. Pei Juan, tumigil ka na. Walang nagsasabing pipi ka. PFFT, yung mga lalaking walang alam. Ate, matagal na rin mula nang bumalik ako. Mamaya na tayo mamili. Okay, kakatawag ko lang kay mama. Sabi niya, maganda raw mamili dito. Dapat puntahan natin mamaya. Ilagay mo sa card ni kuya. Mayaman naman siya. Medyo. Anong mali doon? Mas maraming pera si kuya, kaysa sa kaya nating gastusin. Bilang pamilya, dapat tulungan natin siyang gastusin yan. Pamilya. Kasama na ba sa pamilya ko si Paige? Tara na. Nasa CR ang kapatid kong lalaki. Tayong dalawa na lang ang mamili. Eto, ate, ang ganda nito sa'yo. Pero parang masyadong kita. Mga damit ng brand na to. Di ito pang karaniwang tao. 1-1. Ang laki ng coincidence. Namimiss mo na ba ako? Ate Wanping, ang swerte ng pagkikita natin. Tama. Patunay lang tayo ay magkatadhana. Huy 1-1.
Nakakagulat ang kabaitan mo. Binibilhan mo pa ng mamahaling damit ang yaya. Hindi siya yaya. Siya ay. Wanping, hindi mo alam. Ito ang pinsan ko, ang dating Miss Sue. Muntik na niyang mapatay ang tito at tita ko. Masamang ugali. Totoo ba yan? 1-1. Kahit nani siya, dapat chinek mo background niya. Di dapat basta mag-uwi ng di kilalang tao. Kilala ko ng husto si Fanshi. Pero ikaw, Ate 1P, itong binibini. Dahil relative ni Fanshi, nang iinsulto siya sa harap talagang plastic at nakadidiri. Ang makisama sa ganitong klase ay nagpapababa sa'yo. At saka, si Fanshing ay hindi nani o katulong namin. Ate ko siya. Girlfriend ni Kuya Jingyo. Impossible. Ako ang fiancé ni Jingyu. Imposible. Dapat ako ang kasintahan ni Jingyu. Tita Sulian, sakto ang dating mo. Sabihin mo kay 1-1, hindi mo ba palaging itinuturing ako bilang manugang mo? Ngayon, 1-1, sabihin mo sa akin, ang babaeng ito ay kasintahan ni Jingyu. Paano ito posible? 1Ping, tungkol sa pagpapakasal mo, biro lang iyon sa pagitan ng mga pamilya. Anong panahon na tayo? Mga ganitong bagay, hindi na natin magagawa. Bukod pa riyan, si Fanshing at ang anak ko, si Jing, malaya silang nagmamahalan. Ang mga bagay na ito, ang anak ko ang may huling desisyon, hindi ako ang magpapasya. Tita, sa tingin niyo hindi. Si Su Fansing ay dalisay at inosenteng babae, di ba? Sa totoo lang, hindi siya. Mayroon siyang 4 na anak at ang ama ng mga bata ay nasa industriya ng sexual. Para magkaroon ng 4 na anak, inilagay niya ang kanyang mga magulang sa estado vegetatibo. Imposible. Hindi ako naniniwala dyan. Kung hindi kayo maniniwala sa akin, maaari nating tanungin ang pinsan ko. Su Fansing, lalabanan mo bang itanggi na ang ama? Nang iyong mga anak ay walang ama, lalaban ka? Wanping, tingnan mo, hindi siya makapagsalita. Tita, ngayon nakita nyo na ang tunay niyang ugali, di ba? Kung ang isang tulad niya ay mapapangasawa sa pamilyang, pagtatawanan tayo ng lahat. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas tumawa. Kapatid na Jingyu, narito ka na rin. Makikita mo na ng malinaw, makikita mo na ang tunay niyang mukha, di ba? Malinaw na sa akin. Anong klaseng tao si Su Fansing? Alam na alam ko. Siya ang kasintahan ko. Ang anak niya ay anak din ng pamilyang Pei. Mga anak ni Presidente Pei, di kilala ang ama. At paano kung lumitaw ang tunay na ama? Maaabala na naman ang pinsan ko. Ito ay usapin ng aming pamilya. Hindi para sa dayuhan tulad mo ang makialam. At saka, huwag mong gamitin ang pangalan ng aking kasintahan para manlinlang at manlamang ng iba. Hindi kakayanin ng pamilya Pei ang ganitong kahihiyan. Tara na. Jingyu. Kapatid, ang galing mo. Pasensya na. Kasalanan ko ang lahat na nangyari ito sa iyo. Su Fansing, tandaan mo ito. Sa pagharap sa kawalan ng katarungan, tandaang lumaban. At saka, ang sinabi ko kanina, ay pawang katotohanan. Aalagaan ko kayo at ang mga bata. P. Jingyu. Hindi responsibilidad mo ang mga bata. Sa akin sila. Oh, Jingyu, tumawag ang lolo mo kanina. Sinabi niyang dapat tayong magmadali pabalik. May mahalaga siyang sasabihin. Tara na. Lolo. Ano po yun? Tatay, bakit ninyo kami pinabalik agad? Ano ang nangyayari? Kakabalik lang mula sa ospital. Hindi na ako magtatagal. Ngayon, mayroon akong isang hiling. Bago ko ipikit ang aking mga mata na makita kang ikasal. Lumalala ang kalagayan ng lolo. Alam kong hindi ka nagmamadali. P. Jingyu. Pakiusap, bigyan mo ko ng oras. Gusto kong maayos ang lahat. Saka tayo pwedeng mag-usap ng maayos. Kung sa puntong iyon, hindi ka pa rin nagbabago ng isip. Sa tingin ko, sasang-ayon ako. Talaga? Maghihintay ako sa'yo. Aalis na ako. Bumalik ka sa lolo mo. Su Fansing. Maghihintay ako sa'yo. Kailangan kong ayusin ang usapin sa ama ng anak ko. Sabihin kay Jingyu ang totoo tungkol sa bata. Ang property na ito na nasa pangalan mo, kung ibebenta mo ito ngayon, makukuha mo lang ang 80% ng presyo sa merkado. Kung nais mo, may handa akong mamimili. Gusto ko.
Dapat isauli ang pera mula sa lalaking iyon. Kailangang mabayaran lahat iyon. Paano ako makakasama kay Pei Jinyu kung hindi? Pumirma ka rito. Ipapadala ng mamimili ang deposito ngayon. Salamat. Hello, libre ka ba ngayong gabi? Gusto kitang makita. Magkita tayo kung gayon. Namimiss mo ba ako? Napunta ka pa talaga rito. Noong huli, kailangan ko talaga ng pera. Malaki ang hiniram ko sa iyo. Ngayon, ibabalik ko na lahat sa iyo. Maaari mong tingnan, dinagdagan ko pa ng interes. Bakit ka biglang nakikipaghiwa? Dahil may nakilala akong sobrang bait. Kaya ayoko na sanang makipag-ugnayan. Nakakalungkot naman yan. Sino siya? Hindi mo kailangang malaman. At saka noong nalasing tayo dati, yung nangyari na aksidente lang. Kalimutan mo na lang yun. Paano ko makakalimutan? Makakalimutan mo ba? Sarili kong problema to. Haonan, halika, tingnan mo. Si Su Fansing, nandito nga siya. Alam ko na siya ay walang hiya. Nilandi niya si Pei Jinyu. Dagdag pa, nagbabayad siya sa lalaki. Kukunan ko lahat. Su Fansing. Noong panahong iyon, hindi ko ito pinaniwalaan. Hindi ko inaasahan na babae ka pala talaga. Siya yung male model noon, di ba? 5 taon na ang lumipas. Dumadalaw ka pa rin at gumagastos para sa kanya. Su Fansing, hindi ka nasasawa dito, ano? Bitawan mo ako. Nanloko ka muna noon. Ano man ang gawin ko ay hindi mo problema. Ako ang nanloko noon. Pero nakipag-break ba ako sa'yo? Hanggat hindi ka nakipag-break sa akin, lagi kang magiging akin. Samahan mo ako. Haonan, ano ng kabalbalan ang sinasabi mo? Walang kinalaman dito. Umalis ka na. Su Fansing, hindi pa tayo tapos. Halika na, umuwi tayo. Bitawan mo ako. Sarili kong problema to. Dapat ka nang umuwi. Ito ay usaping pampamilya ko. Walang kwentang basura ka. Umalis ka na. Umuwi ka na. Sige na. Basura sa nightclub. Papatayin kita. Okay lang ba yung balikat mo? Guhaonan, baliw ka na. Baliw? Baliw ako. Kung hindi dahil sa'yo, magiging ganito ba ako ngayon? Kung makikipag-date ka kay Pei Jinyu, hindi ko siya kaya. Pero siya, isang lalaki galing sa nightclub. Ano ba siya talaga? Pinapasaya ka ba niya ng husto? Paulit-ulit kang pinapasaya. Gumagastos ka para sa kanya. Ayoko na. Tara na, pumunta tayo sa ospital. Su Fansing. Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Okay lang yan. Normal sa lalaki ang peklat. Nasa ospital na tayo. Pwede mo nang itigil ang pagpapanggap. Gusto ko namang makita ang tunay mong mukha. May problema ba? Ay. Salamat. Hindi ka komportable. Nasa ospital tayo. Magparehistro na tayo at magpa-check up. Ikaw muna. Dito lang ako maghihintay. Hindi ito sakit sa tiyan. Buntis ka. Buntis. Paano nangyari? Hoy, ikaw ang nagpadala sa kanila, di ba? Tingnan mo lang to. Tingnan mo ginawa nila sa akin. Anong panahon na ba to? Nakamaskara at nagpapanggap. Siguro, ang kaya mo lang ay pasayahin si Su Fansing sa kama. Halika, tingnan natin itsura mo. Hoy, hoy.
President P, tignan mo ng malinaw. Diyos ko, bakit ginawa iyang biro na iyan? Maliban kay si Bao. Buntis na naman. President, paano ka nagiging lalaki sa nightclub? Paano naging imposible? Ikaw ba ang lalaki noong 5 taon na ang nakalipas? Mukhang hindi ka naman masyadong tanga. Lumabas ka, si President P ito. Anong nangyari? Ayos lang ako. Salamat sa tulong mo ngayong araw. Paalam. Ano nang sinabi mo? Buntis ka na naman? Tapos, kaninong anak ito? Ni PJ Ngip. O niya, tunay na ama ni si Bao. Tapos, kayo ni Paging Yu, hindi na magkakaroon ng pag-asa. Di mo mapapalaki ang batang ito, Fanxi. Pagod ka na sa pagpapalaki kay si Bao. Isa pang anak, ang buhay mo. Ano nang dapat kong gawin? Ganito na lang. Maaga pa naman, samahan kita pa-abort. CJ, di ko na to maitatap. Kailangan kong sabihin lahat sa kanya. Hindi patas kay Paging Yu kung hindi. Ang proyektong Xinxia. President P, gusto ko magbitiw. Ano? Nagbibitiw ka? Mag-usap kayong dalawa. Bakit? Walang dahilan, nagbibitiw na ako. Ayos ka lang naman. Bakit ka nagbibitiw? Pribadong dahilan. Kaya dahil ba sa akin? Gusto ni Lolo na pakasalan mo ako? Ayaw mo ba? Siyempre, gusto ko. Ngayong buntis na ako. Anong karapatan ko para pakasalan ka? Pakiusap, pirmahan mo, President P. Gusto mo talagang umalis? Iniisip mo ba akong parang bar? Papasok ka kung kailan mo gusto, aalis kung kailan mo gusto. Akala ko tayo ay iba. Bakit ka ganyan katata? May iba na akong gusto. Sino? Hindi ba sabi mo ilang araw lang gusto mo ako? Ilang araw na iyon. Hindi na kita gusto ngayon. Sino siya? Hindi mo problema yan. Anong problema? Sa totoo lang, mayroon din aaminin. Yung lalaking nakilala mo sa club. Tama na. Guhaonan. Sinabi niya sa iyo lahat, di ba? Isa lang akong babae na naghahanap ng lalaki sa clubs. Marumi akong babae. Masaya ka na ba ngayon? Taozi. Samahan mo ako sa ospital. Kailangan kong magpa-abort.
Sigurado ka. Ang parehong pagkakamali. Hindi maaaring lumipas ang 5 taon na nagkakamali pa rin. Ang buhay ko ay hindi na makayanan. Tara na, sasama ako sa iyo sa pagrehistro. Mundo nga naman, kahit sa ospital pa. Anong pambihira, pinsan? Anong sadya mo rito? Kung wala kang pera, baka makapagpahiram ako. Ayoko munang isipin to. Diyos ko, pagpapalaglag. Pagpapalaglag. Buntis sa anak ni G. Tiyak na hindi kay President Pay. Sana nga kay President Pay. Talaga namang, maospital ka, para mapanatili ang yaman mo. Malamang iba ang ama. Ibalik mo. Ayoko. Mga agaw, pangaakit ni Jingyu, at nabuntis ng iba, na lalaki. Aayusin ko yan. Sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang tunay mong ugali. Zuzuan, tawagan mo si Wanwan ngayon, pati si Jingyu. Sabihin mong pumunta sila sa ospital. CJ, aayusin ko yan. Tinatawag ko na sila. Kayo na, tama na yan. Zuksuan, magpakita ka ng hiya. Dati ka, ng agaw ng boyfriend ni Fanxi. Kaya ko yan palampasin na lang. Pero paano mo nagawa? Ginulo mo pa rin siya. Tinanong ko kayo, linawin natin. Naghiwalay sila, bago pa sila nagkahaonan. Tama na, kulang sa sentido. Malapit na si G, makikita mo rin. Lahat ng ito, pakialam mo ba? Siyempre, business ko yan. Dati akong kasintahan ni Jingyu. Anong tingin mo? Tita, pumunta dito. Wanwan, Tita Sulian, kung hindi ito mahalaga, hindi sana kita tinawag ng espesyal. Tingnan mo ito. Pagpapalaglag. Fanxing, magpapalaglag ka. Ate, nagkasala ba ang kuya ko sa kanya? Pero ang bata, walang kasalanan. Masyado kang involved para makita. Kung anak ni Paging Yuto, kailangan pa ba niyang palihim na magpalaglag? Maliban kung ang anak na to ay galing sa ibang lalaki. Ano? Ito. Magsalita ka, magmura ka kung kaya mo. Ito na pala ang anak ni Jingyu. Wanwan, Tia Sulian. Masyado kang inosente. Ang tulad niya, halatang gold digger. Hindi siya kahit kailan mabuting tao. Ang tulad ko lang, nakilala, ang karapat-dapat kay Jingyu. Si Su Fanxing ay pinsan ko, pero hindi ako masama. Nang makipaghiwalay siya sa dating kasintahan, ito ay dahil bar para sa mga lalaking modelo. Maaari bang buntis ka sa anak ng isang lalaking modelo? Ano? Fanxing, sabihin mo kay auntie. Totoo ba ang sinabi nila? Kung naninirang puri sila sa iyo, sabihin mo kay auntie, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ni auntie, nakakampihan ka. Opo, hipag, magsalita ka naman. Ay, anong lakas niyang magsalita? Ang Fanxing natin. Tama na. Hindi ba kayo pagtigil sa panggigipit sa kanya? Nanay, Juan, bakit kayong dalawa nakikisali sa gulo? Jingyu, sakto ang dating mo. Napakahalaga ng bagay na ito, kailangan talaga nating imbestigahan ng husto. Malinaw naman, ang batang ito, hindi maaaring sa iyo. Kung hindi, hindi siya, lihim na nagtago dito. Bro, nagawa mo ba pagagalitin si Hipag? Hindi ko na kayang itago. Hayaan na lang ganito. Ang huling bahid ng pagmamahal ay nadurog na rin. Mula ngayon, mabuti pa. Lumayo kay Paige. Pinagalit ko si Fanxing. Bakit niya iyon sinabi? Maging mabuti. Manatili tayong ligtas, ipanganak ang sanggol. Impossible. Nagsisinungaling ka. Anong nangyari? Paano nangyari to? Kapatid, lalaki ka, maaari ka bang sumuko sa asawa mo? Oo, sa pagitan ng mag-asawa, ano ang hindi malalampasan? Fanxing, alam ni Lolo na buntis ka. Siguradong magiging masaya siya. Huwag maging padalos-dalos. Hindi, ikaw ba? Bingi lahat. Su Fanxing, hindi mabuting tao. 5 taon na ang nakalipas, nagbigay siya ng anak sa lalaki, ngayon siya muli. Talagang hindi. Paano ang pagiging lalaki? Mula simula hanggang dulo, ako lang, si Paging Yu lang. Pwede ka bang tumahimik? Pero malinaw kong nakita sa bar. Siya kasama ang iba. Ito ang paraan ko at ng asawa ko ng pangliligaw. Pakialam mo ba to? Kapatid na Jingyu, tanging kapantay lang, ang karapat-dapat sa iyo. Ang babaeng tulad nito, maaaring puno ng sakit. Huwag kang maninirang puri.
Sino si Miss Li Wanping? Naiwan dito ang ulat mo. Hindi maaaring ipagpaliban ang sakit na ito. Kunin mo agad ang gamot mo. Nakuha, nakuha. Ay, Diyos ko. Ikaw ang may sakit. Hindi ako yun. Kasama ko si Zuzuan. Wanping, pumunta ako para tumulong. Inatake mo ako. Sige na nga, sasabihin ko sa lahat. Maiklis ka, nakuha mo sa mga party sa ibang bansa. Ano? Walang hiya. Jingyu, halika na. Doktor, I check mo rin ako. Hoy, Jingyu, sandali lang. Kami ni Wanwan, umuwi na kami. Kayo, magkasintahan. Mag-relax na lang kayo. Pag-usapan, huwag gagawa ng padalos-dalos. Sige, Mama. Kakausapin ko si Fansing at ayusin ito. Mauna na kayo. Sige. Halika na, hipag. Hindi mo na kailangan. Gawin yan sa harap nila. Mahirap nang ipaliwanag mamaya. Ipaliwanag. Ano ang ipapaliwanag? Hindi sa iyo ang bata. Hindi pa nga. Akin ang bata. Tama. Pijing Yu. Hindi mo kailangang maging ganyan kabait. Hindi ako kasing mabuti ng iniisip mo. Hindi sa iyo ang bata. Hindi pwedeng sa iyo. Fansing. Ako ito. Kaya. Kaya pala ikaw ang... Kaya siya si Paging Yu. Kaya. Sa araw. Ikaw ang iisi ng P-group. Sa gabi, mahilig sa mga club. Kaya sa araw, ikaw ang boss ko. At sa gabi, ang kliyente ko. Tama. Ginagawa mo akong tanga? Nakakatuwa ba ito sa iyo? Kung ganoon, ano naman ako? Isang pampalasa sa buhay, isinama ko pa nga ang bata para magpanggap na maging girlfriend mo. Sobrang saya nito. Paging Yu, ano ang mali kong nagawa para lokohin ako ng ganito? Fansing. Huwag mo akong hawakan. Kaya kong ipaliwanag lahat ito. Ipaliwanag? Ipaliwanag ang ano? Ipaliwanag kung paano mo, hakbang-hakbang, niloko mo ako, at pinanood mo akong maloko. Ako. Tama na. Paging Yu. Talagang nakakadiri ka. Fansing. Fansing. Tita, pwede mo bang silipin si Mommy? Pag uwi niya, nagkulong siya sa kwarto at umiyak. Ayaw niya kaming papasukin. Ayaw kanyang papasukin sa kwarto. Sige, ganito ang gagawin. Huwag kayong mag-alala, mga bata. Maglaro muna kayo ng ipat. Titingnan ko si Mommy. Okay. Sige, pupunta na kami. Anong problema? Mukha kang maayos pag uwi mo galing ospital. Nabanggit mo ba kay Paging Yu? Hindi niya tinanggap. Si Paging Yu ang lalaking iyon. Anong lalaki? Yung lalaki sa Gifi. Si Paging Yu ang ama ni Fourth Ba. Niloloko ka pala ni Paging Yu. Paano nangyari yan? Bakit niya gagawin yan? Kaya pala alam niya na pala na anak niya ang bata. Kaya pala okay lang sa kanya. Pero, bakit niya hahayaang lokohin ka at habang pinaglalaruan ka araw-araw? Baka inisip niya na nakakaaliw panoorin ako ang kawalan ko ng alam. Alaynan, huwag kang mabilis humusga. Sa tingin ko, parang hindi naman ganon ang tao si Paige. Baka may sarili siyang dahilan. Tingnan mo, noong una kayong nagkakilala, hindi ninyo alam ang tunay na pagkat.
Sa pagkakataong ito, ikaw ang lumapit sa P group para sa hindi si PG ang naghanap sa iyo. Pero malinaw na nagkaroon siya ng maraming pagkakataon para sabihin sa akin ang totoo. Baka gusto niya na makilala ka sa ibang paraan. Kuya, baliw ka ba? Malapit ka ng 30 anyos. Paano ka parang bata pa rin? Naglalaro ka ng dalawang pagkatao. Hindi mo ba alam paano ito nakaaapekto kay Manugang? Ito ay napakasakit. Noong una, hindi ko sinasadya na magsinungaling. Hindi ito sinasadya. Hindi lang di sinasadya, ito. Yun ba ang solusyon sa lahat? Kailangan mong matutong ayusin ito, kuya. Paano ito ayusin? HMM. Ang katapatan, alam mo, laging nananaig sa lahat. Ano man ang dahilan noon, nagsinungaling ka kay Manugang. Ngayon gamitin mo ang iyong mga gawa para mapuko siya. Makiusap ka sa kanya para humingi ng tawad. Bilisan mo, Pangulo Pay. Buntis na si Manugang. Tara na. Isang malaking gumagamit ng dalawang pagkakakilanlan. Gumugol ng maraming oras para makilala ka. Hindi ba ito nagpapatunay na talagang may pakialam siya sa at sa parehong pagkakakilanlan, siya ay kumilos na parang gusto ka niya. Mukhang ngunit kung malalaman ito ngayon, kasalanan pa rin ni Paging. Hindi. Ngunit, kailangan mong mag-isip para sa sarili mo. Mag-isip tungkol kay Siba at ang sanggol sa tiyan. Huwag mong masyadong dibdibin ito. Mukhang si Tito Pay, nagalit kay Mommy. Ano ang dapat nating gawin? Kayong lahat ay sobrang nakakatawa. Hindi mo ba narinig na si Tito ay talagang tatay natin? Ano? Pupunta si Mommy sa trabaho. Maging mabuti kayo, ha? Okay. CJ. Sige po, nanay. Bilisan mo na. Kuya, tawagan mo si Tito Pay. Tito Pay, handa ka na ba? Pababa na ako. Tito Pay, kaya mo yan. Kumain ka muna, ihahatid kita. Elnan. Fansing, bigyan mo naman ako ng pagkakataong magsalita. Pagod na ako sa kasinungalingan mo. Nagkubli lang ako ng aking tunay na pagkatao. Ano pa ang itinago? Talaga? Sige, paparating na ako. Hoy, ako ang magiging super mo. Nanay at tatay. Gising na ang pasyente. Magsalita po ng mahina. Pindutin ang call bell kung kailangan. Sige, salamat, doktor. Nanay at tatay. Tito, Sa wakas nagising ka na. Mahirap siguro ang pinagdaanan. Fanshing. Basta't nagising ka. Okay lang sa akin ang lahat. Tingnan nga ni Mama kung pamayat ka. Nako. Ang fanshing natin, lumaki na. Ito ba ang kasintahan ni Fanshing, tama? Ito si boyfriend ni Fanshing, di ba? ako si PG New. Hindi pa boyfriend ni Fansing. Pero nililigawan ko siya. Binabantayan ko kayong dalawa. Bagay na bagay kayo. So ikaw nga. Ang batang Pay. Matagal na rin, nakilala kita sa isang piging. Hindi ko inaasahan. Maalala mo ako. Sa harap ng mga magulang ko, anong pinagsasabi mo? Mom at Dad. May isa pa akong sasabihin sa inyo. Lolo, Lola, dumating kami para bisitahin kayo. Ang laki na nilang lahat. 4 sila. Lolo, ako si Suxiao. Ako ang panganay. Ako si Suzu. Ako ang pangalawa. Lola, ako si ako ang pangatlo. Lola, ako si Suki. Ako ang bunso. Sige, sige, sige. Kapag nakalabas na si Lola, isasama ko kayong maglaro. Gusto kong pumunta sa Disney at sa Universal Studios. Gusto kong pumunta sa water park. Gusto kong bumili ng maraming laruan. Gusto ko rin ng marami. Pupunta tayo. Lolo, Lola, isasama ko kayong lahat, ha? CJ. Su Fansing, hindi mo ba iniisip na dapat bigyan mo ako ng paliwanag? Wala namang dapat ipaliwanag. Ang totoo ay ang nakikita. Kaya, si Bao. Sila ang iyong mga anak. Ako ang nagluwal sa kanila. Sinabi kong magkapatid sila. Dahil natakot akong isipin na maapektuhan ang mga bata, ang aking trabaho. Ilang taon na sila ngayon? 4.5. Kung bibilang tayo paatras. Nabuntis ka 5 taon ang nakalipas.
Noong panahong iyon, nakipaghiwalay ka na ba kay Guhao na? Ang tunay na ama ng mga bata. Ay sino? Su Fansing, magsalita ka. Ano ang gusto mong sabihin ko? O mas tama? Anong klaseng sagot ang hinahanap mo? Ang tunay na ama ng mga bata. Ay ikaw. Kung gayon, bakit mo ito itinago sa akin? Itinago. Kanino ko ito itinago? Ginoong Pei, sino ka para sa akin? Bakit ko sasabihin sa iyo, mga anak ko sila? O marahil, dapat kong sabihin sa manla na nagluwal ako ng 4 na bata. Talaga? Kaya sa tingin mo, mukha ba akong mura? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang. Kung sana'y nalaman ko lang agad, sana'y nagawa kong alagaan kang mabuti, at sila. Nanay, huwag na kayong mag-away. Pero, mukhang sinasabi nila, si Tito Pei ang daddy namin. Talaga? Tito P, ikaw ba ang daddy namin? Ako ang inyong tunay na ama. Ang galing, hindi na ako lumaki sa iisang magulang. Ang mga kaibigan ko sa school, hindi na nila ako babansagan. May daddy na ako. Daddy, nanay, hindi kayo maghihiwalay, di ba? Ayokong maghiwalay kayo. Gusto ko ang buong pamilya natin ay magkasama. Opo, mula ngayon, ang pamilya natin ay hindi na maghihiwalay. Pero bago iyon, kailangan ko ang iyong nanay na mangako sa akin. Ano iyon? Gusto kong gugulin ang buhay ko para makabawi sa'yo. Buong puso at taos puso na mahalin kayo ng mga bata. Pahintulutan mo akong ibigay sa aming ika-4 na anak. At sa nasa tiyan mo, itong maliit na hindi pa natin nakikilala. Ang isang masaya at kumpletong pamilya. CJ, sabihin mo. Sabihin mo. Maaari mo bang siguruhin mula ngayon? Huwag ka nang magsinungaling sa akin. At walang pasubali, maging mabuti sa akin at sa mga bata. Ako, si Pei Jingyue, nangangako. Kay Su Fansing, hindi na ako manloloko. At mamahalin ang mga bata ng walang pasubali. Ang bibig ng lalaki. Fansing, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Pabayaan mo akong patunayan ang sarili ko. Fansing, magsalita ka. Mommy, pumayag ka na lang kay Daddy. Babantayan namin siya. Babantayan namin siya. Kung si Daddy, mga api kay Mom, ang munti kong kamao, hindi papayag. Tama, kaming 4 na magkakapatid at si Mom at ang sanggol sa loob. Lahat kami ipagtatanggol si Mommy. Tungkol sa inyo. Sabi ng mga anak. Narinig ko si Jingyo kahapon. Nag-propose na siya sa iyo. Dapat bongga ang kasal. Para maipagkasal ka ng bongga sa aming pamilyang Pei. Lolo, hindi kailangan ang kasal na maging masyadong magastos, di ba? Hoy, anong ibig mong sabihin sa magastos? Kailangan lahat yan. Buntis ka ba? Kung gayon, ang petsa ng kasal ay kailangang unahan. Hoy, lumalaki na tiyan mo. Kapag nagsusuot ng wedding dress, hindi na maganda tingnan. Opo, hipag, sasama ako sa iyo mamayang hapon para sumukat ng wedding dress. Ang kasal ay may maraming mahalagang bagay. Ang iyong dinadala, lalaki ba o babae? Sana, babae. Sapat na ang mga lalaki. Maganda rin ang magkaroon ng kapatid na babae. Hoy, nakalimutan mo ba ang isang napakahalagang bagay? Anong bagay? Ang pagkuha ng lisensya. Nag-propose ka na. Syempre kailangan ng lisensya. Doon lang kayo magiging pamilya. Mas maaga kaysa huli. Kuya, isama mo si Hipag. Ako, sasama ako kay Hipag mamayang hapon. Tara na. Huwag ka nang tumayo dyan. Tara na. Dalhin mo, Yimo. Punta tayo kumuha ng lisensya.
Juan, medyo nakalalantad ang damit. Baka iba na lang. Ay, bakit hindi? Maganda ang hubog mo. Sa pinakamahalagang araw ng kasal, dapat ikaw ang pinakamaganda. Bagay na bagay sa iyo ito. Napakaganda talaga. Tapos, baguhin mo hairstyle at makeup. Anong sikat na artista ang makakapantay sa iyo? Ang galing mong pumuri. Matamis na salita. Hindi yan bola. Totoo lahat yan. Tama si Juan. Tunay nga. Nakakabighani. Talaga? Pero ilang araw lang, nakakita ako ng balita. May sabi-sabi na siya ay kasama ng isang bituin. Napakalat ng chismis. Kasama ko lang siya sa isang handaan. Nahuli ng media. Tingnan mo mismo. Hindi ko siya ini-message. Paano mo nalaman kung sino ang tinutukoy ko? Ay, kapatid ko, laging walang karelasyon. Di pa talaga nagmamahal. Nagmahal na. Hipag, ikaw ang unang pag-ibig niya. Talaga. Ako ang una mong mahal. Hulaan mo. Totoo nga. Unang beses ko ay sa'yo. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko lang ang totoo. Tama na. May isa dito. Single pa rin. Gusto mo bang ipag-ayos kita? Hindi na lang. Uuwi na ako. Fansing, nahuli na ako. Ang ganda mo sa wedding dress. Higit pa sa inaakala ko, mas napakaganda mo. Kaya naman pala, ganito kalalim ang pagmamahal. Kasalanan ko ang maling paghusga. May nagawa akong mali na nagpatagal sa atin ng napakatagal. Mabuti na't bata pa tayo. At sa hinaharap, marami pa tayong oras para sa natitirang buhay natin. Fansing, natanto ko na ngayon, ikaw ang pinakamamahal ko. Huwag kang pakasalan si Pei Jinyu. Hindi kanya pasasayahin. Fansing, tara, kunin natin ang lisensya. Pangako, bibigyan kita ng bonggang kasal. Guhaona. Inagaw mo siya sa hak. Walang pakundangan ka. Diyos ko, magnanakaw siya ng nobya. Si President Pei ang gwapo. Siya laban kay President Pei. Walang kapantay. Guhaonan. Nananaginip ka pa ba? O wala ka sa sarili mo? Matagal na tayong hiwa. Nang niloko mo si Wang Ma. Tapos na. Umalis ka na lang. Lumayo ka na. Lumayas ka. Ayokong makita ka ulit. Dati, ako yung dati, may nagawa akong mali. Masyado pa akong bata noon. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, siguradong, aalagaan kita ng mabuti. Hindi pa tayo naghihiwalay at tumakbo ka pabalik para magkabalikan. Si Su Fansing na ba? Ano bang espesyal sa kanya? 4 na ang anak niya at buntis na naman siya. Hindi mo gusto ang babae. Malinis at mas gusto mo pa siya. Hoy, ingat sa salita. Bastos yan. Pwede ka nang umalis. Huwag mo akong guluhin dito. At ikaw, Su Fansing, nakikipag-date kay Pei Jinyu. Okay lang yan. Pero ngayon nagsimula ka na. Makipag-date kay Guhaona. Hindi ka mabubuhay kung walang lalaki. Di ka na makaka-move on. Ikaw, ulol ka. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ikaw at si Li Wanting, sa Haitian feast na yon, kayo na dalawa ngayon, may sakit. Ikaw, yang sakit na yan, nahawa ako. Hihiwalayan na kita ngayon. Huwag mo akong sundan. Haonan, nagkakamali ka. Hindi ko ginawa. Lumayo ka sa akin. Yang sakit na, nahawa ako. Ah, ang dumi mo. Paano sa mundong ito? May mga bastos pa. Simula ngayon, kapag nakakita ka ng ganito, lumakad ka na lang palayo. Suot ko lang ang wedding dress. Bakit di mo na lang isuot pa uwi para makita ng mga bata? Bigyan mo ako ng payo. Ayos. Diyos ko, ang ganda ni Mommy. Parang diwata sa Lee. Isang diwata ang bumaba. Ang swerte ni Daddy. Napakasalan si Mommy. Ang magandang diwata. Aba, nakatingin lang ako. Kayo talagang mga pasaway. Sino ang nagturo sa inyo ng mga matatamis na salita? Siyempre, ang inyong tita ang nagturo. Mga bata, lumabas kayo at makipaglaro kay tita. Iwan niyo muna ang mga magulang para sa kanilang oras. Tara na, laro tayo. Tara na. Tulungan mo akong isara to. Ano ang ginagawa mo? Pinaglabas ni tita, silang lahat. Walang tao sa bahay. Nandito sina lolo at mom. Wala akong pakialam. Gusto ko ng halik. Hindi ko mapigilan. Buntis ako. Kung ipagpapatuloy mo yan, tatawag ako ng tulong. Tita, parang tinatawag ni Mommy. Tara, tingnan natin. CJ, Hoy, teka. Hali kayo, sumama kayo. Ang mommy ninyo ay, ayos lang yan. Tara na, bilis. Laro tayo sa labas. CJ, Tara na.
ang pangunahing petsa ng kapatid na babae. Bukas, paano ngayon? Manatili lamang sa bahay pagkatapos. Aya, Sabi ng doktora, upang maglakad, mabuti ito para sa iyong kalusugan. At tumutulong sa paggawa. talaga, sa tingin ko ka, basta hindi maaaring manatili. Bukod na may tulad ng malaking tiyan, ito ay hindi ligtas. Ito ay kambal. Kapag ako ay buntis sa quadruplets, ang aking malaki. Sa kabutihan, espesyal ang aking katawan. Talagang espesyal ito, kamangha-mangha. Hindi ko pa nakita, may nagbibigay ng kapanganaka sa quadruplet sa isang beses. Pagiging ina ay totoong napakahusay. Pagkatapos ang aming huan-huan, kung kailan siya makakahanap ng kasama, at karanasan ito, mag-asawa, magbuntis, magkaroon ng mga bata. Tumigil, tumigil. Ayaw ko ito. Ang aming pamilya, may 9. Napakaraming bata. Bilang tiya, sapat na masaya na ako. Ikaw, pumunta. Ah, Ano ang mali? mabilis, tawagan ang ambulansya. Ang aking tubig nasira.